So, yung merong nangyari sa pinapalabas ngayon sa social media about an alleged Chinese victim of murder tinapon sa Kawit, Cavite, lumalabas sa social media. Totoo ba yun, sir? Ito na yung mga panahon na parang gusto kong sabihin na talagang ebidensya na nauubusan na talaga ng propaganda itong mga kontra ng gobyerno natin. Itong mga, alam nyo na, yung mga leanings ay nasa kabila. Diretsuhin na natin yung mga DDS. Nauubusan na siguro talaga sila ng bala ng mga malalaking kontrobersya ng mga insidente. Kaya yan, 2022 pa nangyari yan eh. Hinuhukay. Literal na hinukay sa baul para palabasin lang na para bang bago. Kasi wala na silang nakitang masama ngayon na kasing sama nung panahon nila. Wala na silang bala, nauubusan na sila ng bala, nauubusan na sila ng issue na itapon sa gobyernong ito. Kaya ayun, naghuhukay ngayon. Kaya lang nakalimutan yata nila. Talagang pinapakita lang talaga nila na medyo may kulang talaga sila eh. Morning, sir. Sir, meron ba tayong namomonitor na threat para po sa SONA ng Pangulo? Come again? May namomonitor po ba tayong threat para Wala sa tayong SONA? namumonitor na threat. Natural lang yung mga usual na mga intelligence estimate natin. So, normal naman. Usual lang. Ang pinaka-threat natin ngayon, weather. Medyo hopefully mag-clear up ang weather so that mas maganda ang ating deployment. Sir, yung mga pulis na magbabantay, kung ganito pa rin ang panahon, tuloy pa rin yung mga pulis doon sa paligid ng batas. Naka-ready tayo in terms of logistics. May mga nakahanda na tayo. Nakahanda na tayo maraming payong. Para makisukob pati ang mga realista. Isang payong na lang. Huwag nang magkagulo. Isang payong na nga lang. Late na ng payong, magkagulo pa. Huwag na. So, marami tayong payong na i-deploy para kahit na umulan, umaraw, maging komportable at maging okay ang security environment para makapag-deliver ng maayos ng SONA niya ang ating presidente. Sir, yung laging paalala ng PNP sa mga pulis na mali-deploy po doon sa SONA. Tayo ay nandyan para pangalagaan ang kaayusan at kapayapaan para sa pag-deliver ng presidente ng kanyang SONA. Natural lamang na merong mga iba-ibang mga sektor, iba-ibang mga Pilipino na magbibigay ng kanilang opinion. It is a sign of a healthy democracy. At yan ang gusto nating lahat bilang mga Pilipino. Isang konstitusyon ang ating pinag-ooperitan. So at the end of the day, respetuhin natin ang bawat isa. Respetuhin natin ang mga Pilipino na gusto maghayag ng kanilang mga opinion. And sa mga Pilipino naman na may mga ibang pananaw sa mga nangyayari ngayon at gusto nilang maglabas ng kanilang mga saloobin, you're always free to do that. And rest assured that the Philippine National Police will do everything to ensure that you will be able to express your opinion with full freedom. Dahil wala hong pwedeng makapag-alis ng karapatang yan na makapaglabas ang bawat Pilipino ng kanya saloobin hinggil sa mga bagay-bagay, maging ito man ay salungat sa opinion ng nakararami. Kahit ikaw pa ay nag-iisa sa opinion na yan, walang problema. You're always free to do that, and the PNP will ensure that you will have that opportunity to express that opinion. Thank you, sir. Thank you very much, ma'am. We will proceed to the next question from Ms. Third and Malonzo of Sunstar, ma'am. Sir, good morning po. Maulang umaga. Sir, doon po sa arrest ni Baulong, can you just give us a refresher lang yung regarding doon sa live case niya ngayon? I believe that's murder, sir. Tama po ba? Murder po yun. Kailan po yun nangyari? And bakit po, ano po yung nakikitang motibo bakit niya binaril yung biktima? That was in October 2024, last year. Ilang buwan pa lang. No, magna 9 months pa lang. Ito ay away ng mga magkakakilala ang mga to. Okay? So may mga hindi pagkakaintindihan sa negosyo. At the end of the day, nag-away regarding sa pera, regarding sa control, regarding sa mga bagay-bagay sa kanilang mga pare-parehong illegal na negosyo. Sir, nakaalis na siya ng bansa, no? So, anong information natin, sir? Bakit bumalik pa siya? Well, the Philippine National Police have ways to monitor people and to control the situation. Kaya nakita natin na monitor natin ang kanyang mga plano hanggang sa nalaman natin na siya ay babalik. Kaya hindi na natin siya pinagbigyan na makagalaw pa ng malaya dito sa bansa natin. Inaresto na natin siya pagtapak niya sa Philippine soil. Sir, doon naman, isang question pa, sir, sorry. Yung Chinese Ministry of Education, sir, has issued a warning for students Chinese students planning to pursue education in the Philippines dahil unstable daw po ang security situation dito sa Philippines. Paulit. Yung Chinese Ministry of Education, sir, they warned Chinese students planning to pursue studies here in the Philippines dahil daw unstable ang security situation dito. At sir, may mga crimes na targeting Chinese nationals daw po. Well, we always value and respect the opinions of other people, whether they are in our country or outside of the country, whether they're Philippine nationals or foreigners.
Sa ngayon, is that from the Chinese authority? Kaya, di ba? Statement. Diyan ang gusto kong i-kuan lang. Gusto ko lang i-emphasize. Well, at the end of the day, nakita nyo naman sa ngayon, maraming propaganda, maraming naglalabas ang mga statements designed to shape a narrative. But now, even with the arrest of Baolong, nakita namin kay Baolong, kasama niya si Gong Wenli, yung babae na negotiate during sa Ansuntan. Di ba? So, na-arrestado rin ngayon si Gong Wenli. Kaya, anong nationality nila? Sino ang mga biktima? So, nakikita natin, we respect the opinion of the Chinese official, pero isang maliwanag dito, nakikita natin sa bansa natin, nag-aaway-away rito, Chinese ang biktima, Chinese ang perpetrator. Kaya we're just being used as a battleground na hindi naman natin papayagan na ipagpatuloy nila. So, at the end of the day, we are doing everything to stop this narrative, to stop this situation, and we are now showing the results. Ang ating mga naaresto, Chinese suspects, ang kanilang mga biktima ay mga Chinese nationals din. Thank you very much, ma'am. We will proceed with Ms. Catherine Austria from Brigada News FM, ma'am. Chief, balikan ko lang po yung SONA. Magpapatupad po ba tayo ng suspension sa permit to carry firearms? Kailan po ito? At buong bansa po ba o NCR lang po? I'll consult with my higher authorities. And I'll take guidance from whatever the SILG and the other agencies that has oversight over the PNP will say. Pero personally ako, no, policy direction namin ngayon sa PNP, we're deliberating hard and fast. Bakit? Kung hindi pa kami mag-declare ng gun ban, ibig sabihin walang gun ban. Araw-araw naman sa atin may gun ban, ah. Di ba? Subukan mo magdala ng baril dyan na walang lisensya at malalaman mo kung ano epekto ng gun ban. Kahit na hindi naka-declare ng gun ban. What I'm saying is that maybe you have to examine because the gun ban will only affect those legal gun owners, those responsible gun owners na nagpapakahirap na pumila dyan sa FEO para kumuha ng lisensya, kumuha ng drug test nila na requirement at kumuha ng neuropsycho ng ilang oras para makakuha lang ng LTAP, license to own and possess. So, yan ang apektado ng gunman eh. Yan ang mga apektado. Tapos mag-a-apply ng PTC. Yan ang mga tao na apektado ng gunman. We believe that the criminals, may gunman o wala, may dalang baril yan. So, yan ang sinasabi ko sa ating mga polis. Ang stance palagi ng ating mga field units dapat ay parang as if may gunman. Mag-checkpoint tayo, mag-check ng baril. Pag makita ang baril may lisensya, let them go. Because that is their karapatan. That is their privilege na in-applyan nila, na iginarant naman ng Philippine National Police under the auspices of our law. So, I'll consult first. The short answer there is I consult first. And I will actually recommend against the declaration. Because I do believe na the gun ban actually is our instrument para malaman natin sino ang legal at illegal na gun owner. Because I don't believe that legal gun owners are a threat to a society in general. Kaya nga legal sila na gun owner eh. Okay? Chief, yung magpapatupad ba tayo ng signal jamming around Batasan and... That will be the call of the Presidential Security Command. No-fly zone, Chief. Ganun din. That will be the call of the Presidential Security Command and it will be enforced by the appropriate agency of the country. Thank you, Preco. Thank you very much, ma'am. Next, we'll proceed with Mr. Mark Makalalad of DZBB, sir. Hi sir, good morning. Sir, more on technicalities dun sa SONA din. Papayagan ba yung pagsusunog ng mga FEG? Thank you, Mark Makalalad, for putting me on the spot. That is a question talaga na, ticklish talaga. Wala tayong sagot na diretso eh. No? It's a right to express their sentiments, di ba? Yan ang sasabihin yan. Freedom of expression. Pero meron naman tayong environmental law. So, binabalansin natin ang lahat ng yan, ano? So, let's just play it by ear. Pero sana huwag naman, dahil at the end of the day kasi, freedom of expression nga. Eh, alam naman ng mga tao na yan na according to the environmental law, eh, bawal ho yan. Magsusunog pa ng kung ano-ano. May kasama pa minsan, may mga tires pa minsan. So, something na ihingin na lang nila muna I would suggest, no? Ihingin nila ng permit sa local government unit or sa the appropriate agency, sa DNR, na magsunog sila dyan sa kalsada. Kasi under normal circumstances, arrestable yan eh. Sila mismo yung mga kasama rin sa mga grupo na yan, yung mga environmentalist. May mga environmentalist na kasama yan na nakakaintindi kung anong sinasabi natin dito. And now, because of the freedom of expression, let's just trample on the law and bahala na si Magellan. Ganon ang kanilang attitude eh. So I just would like to tell them na medyo hinay-hinay, isa lang dapat ang stance. Sure, Hindi dahil convenient sa kanila,
gagawin nila. Having said that, sir, if walang permit, dun lang magte-take effect yung arrest, tama po ba? Depende, tingnan natin. Hindi ko nga rin masagot ng diretso yun dahil it will be a fluid situation. Pero pag yan ay naging delikado na sa mga kalapit na mga lugar, halimbawa, may mga lumilipad na mga embers dyan, at makasunog naman sa mga kapitbahay, andyan naman ang Bureau of Fire. Hindi pabugahan natin sa bumbero para mapatay na rin ang sunog. Sir, last on my part, hanggang saan lang papayagan yung mga rallies dun sa SONA, sa pagmarcha po nila? May mga negotiations na ngayon, may mga talks na ngayon na ginagawa with all the sectors concerned, including those who are planning to conduct their mass activities pro and against the government. And magkakaroon ng mga final decisions regarding that matter in these coming days para talaga magkasunduan kung hanggang saan ang mga boundaries para pagdating ng D-Day, wala nang persahan. Kung anong pinag-usapan, yun na lang ating i-implement. Thank you, sir. Thank you, Mark. Thank you very much, Sir Mark. Next is we will be having Mr. Edniel Parosa of DZRH, sir. Morning, Chief. Chief, balikan ko lang isa security assessment o advisory ng China. Nabanggit nyo kanina may mga propaganda or narrative. Sa mata ng Philippine National Police, sir, saan kaya nanggagaling yung mga ganitong motibo sa pagpapakalat, sir, ng mga propaganda against the Philippine security? Well, nakita naman natin kung sino nagsalita, di ba? So, there must be narratives, there must be some interest on that. Well, I would would like to defer the answering to on the nitty-gritty of this matter doon sa mga proper authorities natin, the DFA, and most especially sa ating PCO na, sa Malacanang na, para makita natin kami naman sa Philippine National Police will just support and go with the direction where the national leadership will take us. Pero sir, as far as the PNP is concerned, walang basis yung sinasabi nila. At least doon sa trend ng crime sa atin. Definitely walang basis. Kasi kung mapansin nyo ngayon, wala na yung mga malalaking krimen eh. In the past few months, I am very sure you will agree with me na wala na tayong nakikita talagang yung may mga pagbaba ng barko, ina-armalite yung tao sa gitna ng Commonwealth, may ina-armalite na government official, wala nang ganun eh. So, may mga kidnap victim na kinikremate, on their own kinikremate na mga kidnapper, wala na tayong nakakita ng ganun. Ang mga nakikita nating krimen ngayon, ginagawang krimen, nangyayaring krimen, nasusolve ng PNP. Okay? So nakita natin, Anson-Ke, nasolve natin. Yung latest na kidnapping naman na ginawa ng against Chinese nationals na naman, nasolve natin, 12 ang ating nahuli, 6 na Chinese, 6 na Pilipino. So, essentially, the PNP can proudly say that we can actually say that we are on top of the situation. May nangyaring insidente sa Panabo, magpa-practice lang sana tayo ng CIMEX, biglang may tumawag, sir, sandali lang, tigil muna ang CIMEX, at ay live na insidente, may tumawag dito, may baril daw yung tao at may droga. So, rumisponde ang mga polis natin, pinanood natin sa ating command center, live natin pinapanood. Kung anong ginagawa ng mga polis natin, na-record natin, na-release natin sa media, para inyong makita na talagang ito, ganito na po ang ating Philippine National Police. Moderno, transparent, at higit sa lahat, talagang we are doing everything within the ambit of the law. Sir, sa ibang topic, alam namin, sir, DOJ na yung magsasalita sa kaso ng Sabongeros. Pero anong update doon, sir, sa mga police na involved, or allegedly involved, sir, doon sa crime? Well, of the 15, 12 ang active, ang 3 ay out of the service na. Yung 12 na yan is under restrictive custody sa atin. Nandyan sila ngayon sa ating facility para sa mga taong naka-restrictive custody. Sir, last week sinabi ni SILG na more or less alam na ng DOJ na yung listahan ng alleged members ng Alpha Group. Sa bagay ng Philippine National Police, may ginagawa ba tayo sa pag-monitor sa kanila or paano ba ito, sir? Sa panig ng Philippine National Police, kami ay sumusunod lamang sa sasabihin ng DOJ. Balo. Thank you. Thank you very much, sir. And lastly, we'll be having Sir Alfred Alizon of People's Journal, sir. Pasensya na sir, pero talaga, ganun na talaga ang long and short of it, talagang we're taking cue from the directions of the DOJ. Kasi ikaw na rin nagsabi kanina na the DOJ will already take cognizance and taking the lead in the further investigation and case build-up in this case. Okay? Thank you. Morning, sir. Yes, Alfred. Sir, yung nahuli sa Tawi-Tawi, yun ang palaging yung southern backdoor lang, tumatakas yung mga Chinese suspects, yung mga involved sa Pogo. Start na ba ito na mapipigilan na natin yung mga ganong incidents, sir? Ayoko sanang i-highlight, Alfred, kasi baka ma-realize ng mga kalaban natin. Pero siguro they have already realized na ang southern backdoor hindi na rin safe para sa kanila. No, dati nagagamit nila yan. Even, especially during the previous administration, talagang nandyan ang daanan eh. Di ba? So sa ngayon, kung mapansin nyo, may 5 na tayo dyan na, yung dati, naalala nyo, just a few months back, may nahuli tayong 5 dyan na
Ganon din, nagkahabulan ng speedboat at nahuli natin sila. Sa ngayon naman, ito na naman, na monitor na naman natin, napapasok ang isang high profile and high value na fugitive at nahuli na naman natin. At meron tayong mga interdictions dyan, smuggled cigarettes, vape, mga iba-ibang mga insidente dyan. Sa dami kasi ng mga insidente na rin na ating nagagawa, medyo nagiging mukha lang siyang maliit, pero malaking mga trabaho ang nandun na nakukuha natin sa Southern Backdoor. Hindi na safe para sa mga kriminal yan. Sir, last question. Sir, yung sinasabi mong narrative tungkol doon sa mga Chinese, yung tanong ng kanina, sir, yung merong nangyari sa pinapalabas ngayon sa social media about an alleged Chinese victim of murder tinapon sa Kawit, Cavite, lumalabas sa social media. Totoo ba yun, sir? Alam nyo, ito na yung mga panahon na parang gusto kong sabihin na talagang ebidensya na nauubusan na talaga ng propaganda itong mga kontra ng gobyerno natin. Itong mga, alam nyo na, yung mga leanings nasa kabila. Diretsuhin na natin yung mga DDS. Nauubusan na siguro talaga sila ng bala na mga malalaking kontrobersya ng mga insidente. Kaya yan, 2022 pa nangyari yan eh. Hinuhukay. Literal na hinukay sa baul. Para palabasin lang na para bang bago. Kasi wala na silang nakitang masama ngayon na kasing sama nung panahon nila. Yan ang long and short of it. Matagal na nalinlang ang Pilipino dyan. Hanggang ngayon, lilinlangin pa rin ang Pilipino. Pasensya sila. Their word against the word of the internet. Hindi naman. Early part ng Marcos administration, September yan. 4 months after ng assumption ng ating presidente. Talagang yan, mga remnants ng diba? Hangover ng previous administration. Nakilala yan eh. Ang victim na yan is a 32-year-old Chinese national, allegedly a fugitive in China. May Interpol red notice yan. The family was contacted. They refused to cooperate with the authorities, and the cadaver is now buried in a public cemetery in Cavite. Sa ngayon kasi talaga, makikita mo naman yung mga posters na yan eh. We have our social media exploitation. We have our social media analysis also. Alam nga namang sila lang marunong gumamit ng analysis. Ang mga pinaka-viral dyan na mga pinaka-vitriolic na mga posters dyan, makikita mo naman ang laman, anti-government propaganda at talagang tunay na mga DDS. At sila mismo nagsasabi. May nakalagay sa kanilang mga profile pictures eh. Bring PRRD home. Yun ang sinasabi nila. So, how do we label them? They are proud to be DDS. Oh. So, we'll call them on that. May nagpalabas yung pulis at saka yung Iranian na nag-away dahil sa isang traffic altercation. That happened during the last days of the waning days of Mr. Duterte's term. So, bakit nga pinapalabas nila na para bang nangyari kahapon lamang? Wala na kasi silang bala. Yun nga ang masama ron. Wala na silang bala. Nauubusan na sila ng bala. Nauubusan na sila ng issue na itapon sa gobyernong ito. Kaya ayun, naghuhukay ngayon. Kaya lang nakalimutan yata nila. Talagang pinapakita lang talaga nila na medyo may kulang talaga sila eh. Na, hindi ba? Hindi ba nila na-realize yun na napakadaling hukayin? Their word will be against the record of the internet. So napakadaling gibain ang kanilang narrative regarding that matter. Ang sa aking panawagan na lang Pilipino tayo pare-pareho, gusto natin na mag-improve ang ating bansa. Magsama-sama na lang tayo. Kalimutan nyo na muna yung mga differences na yan. All those cases, all those issues that they are saying, that they are harping about, bring PRRD home, nasa hig na eh. Andyan na nga yung international court na nga ang nagtatry eh. Gusto nyo ng tunay na batas? Gusto nyo ng patas na batas? Ano pa ba ang mas patas kaysa sa mga taga nandyan sa Hague? Mga foreigners yan na wala namang pakialam sa atin. Ay sa kanila, tinitingnan lang nila kung ano ang ebidensya ng prosecution at ebidensya ng depensa. At tandaan natin, huwag natin kalimutan, ang mga sa korte na yan, sa kasong yan, ang complainant, walang iba, Pilipino pa rin. Mga Pilipinong nawalan ng pag-asa noong panahon ni Duterte. Nawalan ng pag-asa ng mga kuha ng hustisya dito sa Pilipinas. Ulitin natin yan. Huwag natin kalimutan yan. They are Filipinos. Hindi sila foreigners.
wala lang silang mapuntahan noong mga panahong yon dito sa Pilipinas, sa justice system natin, noong mga panahon ni Duterte. Kaya pumunta sila sa International Criminal Court at doon sila nagsampa ng reklamo. Kasi miyembro pa rin tayo ng mga panahong yon. Oh. So, anong nirereklamo ng mga DDS na to? Shortcut na lang ang lahat? Hindi pwede yung shortcut. Kasi nga, dahil sa shortcut na yan, ito na ngayon, pag tinanong na sa isang formal investigation, bigla na lang magsasabi sila, I have my right to remain silent, I have my right against self-incrimination. Kaya ulitin ko uli sa mga enablers din. If you are so proud of what you've done, if you think that what you did was the correct thing to do, why is it now that when you are asked in a formal investigation, bigla na lang mag-right to remain silent at mag-right against self-incrimination kayo? Proud bang kaya kayo? Tama ba kaya ang ginawa nyo? E di panindigan nyo ang inyong ginawa. Sabihin nyo kung anong inyong ginawa, aminin nyo. Pero deep in their heart, alam nila, that's not moral, that's not the true dispensation of justice, and that's why they cannot defend it in an open public discourse. Sir, yung video na yan, possible ba na connected yan doon sa Chinese Embassy Advisory? Ano no? Yung video na yan, sir, connected kaya yan doon sa Chinese Embassy Advisory? Hindi ko alam kung paano ginawa ng Chinese Embassy ang kanilang advisory, ano. Pero ang malungkot nga rito, ang malungkot sa insidente na to, napipick up ito ngayon ng mainstream media kasi may columnist na nag-reprint nga nito na parang ginawa na parang recent lang na ang totoo ay napakatagal na, taon na ang nakalipas. Okay, so kaya medyo nadamay ang nagkaroon ng semblance na as if totoo nga dahil may columnist na pick up nito. Thank you, sir. And if there are none, sir, may we hear your closing message? So once again, ako yung nagpapasalamat sa inyong pagpunta rito sa ating press con para maibigay may labas ang ating saloobin. Again, ulitin ko sa ating mga pulis na ngayon ay nasa forefront at tumutulong sa ating mga LGU, sa ating disaster relief, rescue and mitigation operations. I'm very proud of you as your Chief PNP. Ako'y natutuwa. Nakakita ko ang ating mga pulis na nakasar uniform, kitang-kita, ibinabandera at winawagayway ang tunay na serbisyo ng PNP na tumulong sa mga mamayan, lalong-lalo na sa oras ng kanilang kagipitan. And once again, i-highlight ko rin, napakarami na natanggap natin ng mga calls sa 911 natin, humihingi ng rescue, kahit hindi na police response, kundi rescue nang inihingi. Maraming pumasok ng mga tawag sa ating mga kababayan, lalo na sa Metro Manila dito, noong time na nagkaroon ng mga floodings na, nagkaroon na ng mga ng indulto na. So, andun, maraming tumatawag at narespondihan natin gamit ang ating 911. That's why sa ating mga kababayan, uulitin ko na naman, huwag nyo na po kaming hanapin sa mga presinto sapagkat ang inyong mga pulis ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating ang inyong mga pulis sa loob ng 5 minuto. Maraming salamat po. Magandang umaga sa ating lahat. Once again, ladies and gentlemen, the Chief of the Philippine National Police, Police General Nicolas D. Torre III. Once again, thank you very much to our media.